tamang-tama na tumutukoy sa kapatid natin. Ang sabi dito, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naawan ay naawag din ang aking lingkod para nakala na naman ang sino mang naglilingkod sa akin. Sumahagi yung si Miguelito na natin na yan ay naglilingkod sa gobyerno at sa simbahan. Sumahagi yung bilang lingkod ng Diyos at bilang lingkod ng sambayanang Pilipino. Pero maniwala, hindi yung pwede na yung ating pananampalataya ay walang maglilingkod. Kaya nga, maniwala mo yung pinakayang na Jesus sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At yung pagsunod na yan ay sabihin ay nagsisimula habang tayo nagbubuhay sa daigdig na ito. Sabi nga natin, hindi natin pwede marating ang langit nang hindi tayo tumutugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi o na huwag natin kalimutan. At yan ay hindi tumutukoy sa pagaya na maglingkod. Hindi namin ang sa nabigyan ng pansin yung paglingkod sa simbahan. Hindi naman siguro po ay yung mga tungkulin ng mga namumuno sa pamahalakan. Pero bahagi yun na kilala namin si Miguelito, lalo-lalo na kung sila bubuhay. Kahit nasa gitna, sabi nga ako namin isa sa mga patriarch ng simbahan. Kaya din po pinagsusumikapan namin na mapagbisahan namin yung kalalang. Lalo-lalo na ngayon. Sabi nga natin, medyo mahirap kasi yung daan. Kasi lubak-lubak na lalo ngayong panahon na ito. Ang gawa ng malalang truck ay mas delikado ngayon. Kahit naman po naman, talagang delikado. Kasi na hindi pa ako nakapag-drive yan. May hindi pa ako sa San Antonio, Kalayaan. Nakapag-drive ako. Pero dyan, sa Dalalan, hindi ko kaya mag-drive. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga kapatid natin na tumutulong na mag-drive. Kung isang pinapahirap ngayong sasakyan, ito nagawa ng baba, ay sila ang sasakyan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nag-drive at nagpapahirap ng sasakyan para makapunta ako ng Dalalan. Pero bahagi yun na si Miguelito ay bahagi naman yan ng simbahan, nagbibigay ng papuri at pararangal sa Diyos bilang bahagi ng kanyang paglilingkod sa buong may kapal. At paliwanag mo, bakit siguro sabihin namin ay bakit may mga tao kaya nila maglingkod? Kasi may tungkulin sila sa pamilya, may tungkulin sa kanilang mga mahal sa buhay, at yung isang sabi nga natin, may tungkulin pa rin sa bayan. Ba't nila nagagawa yun? Kasi na, yung paglilingkod na ito ay yung pagsunod na ito, ay yung ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito, may ikakalan na linggo ng karaniwang panahon. Yung pagsunod, sabi nga, mahigit sa pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo. So yung mga iskriba at mga pariseo, nasunod naman sa utos ng Diyos. Pero ang sabi, higit sa pagsunod ng mga iskriba at pariseo. Bakit? Bakit nangigit na pagsunod? Ay
kalakip na pag-ibig. May kalakip na pag-ibig. Nais na tularan yung pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos natin nagdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pagbibigay ng sarili. So, bahagi mo yung tunay na paglilingkod. Hindi ko yung amat ka naglilingkod para imono ako ng tao. Ano yun? Bayan yun. Hindi paglilingkod yun. Kasi binabayaran ka. Binabayaran ka ng bono. Pero yung tunay na paglilingkod ay yung pagbibigay ng iyong sarili. Bahagi yun. Imuno ka man ng hindi. Kaya pagkakataon na kung saan ay nakagkapo natin sa pag-aapit natin sa pinituan at sabi nga, mga misa natin ngayong araw na ito na napakahalaga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos natin na maliwanag mo kasi yung sabi ng Panginoon sa Panginoon sa Mateo, kung ang pagsunod ninyo ay pagsunod lamang katulad ng pagsunod ng mga istriba at mga Pariseo at sabi ni Jesus, hindi kayo makapupunta sa kaharian ng langit. Bakit? Ano ba yung langit? Ang langit ay hindi sa langit. Hindi lamang kung tawagin natin yung masayang lugar. Kaya nga uminalisa ng simbahan yung salitang limbo. Kasi yung limbo ay alin para doon sa mga bata na hindi nabinyagan ay sa limbo. May ano yung limbo? Yung maligaya ka. Lahat ng kaligayahan na except for what? Ano yung wala? Wala ang Diyos. Hindi ka naman paparusahan, hindi pero wala ang Diyos. Ay, paano nalang wala ang Diyos doon? Kaya mahal nyo, at hindi na makikita natin sa namin. Kaya yung buhay na walang hanggan, yung buhay na walang hanggan, nandiyan ang Diyos. Ano yung alin ang Diyos ang pag-ibig? Ang Diyos na unang umibig sa atin, nanawa ay mga magkampalan namin at matulungan natin. Kaya mga sabi na natin, bakit may mga ganito paglingkod? Kasi nga, pinupuno yan ng pag-ibig. At maliwanag, ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay dapat may kalakip na pag-ibig. At kung tunay na ikaw ay umiibig sa Diyos, hindi ka dapat gumagawa ng masama. Sigurado nga, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi umiibig ka Kasi yung mahal kayo, at hindi naman mapatulungan natin. Ano ba yung namin? Yung mag-anapan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi nga lang sabi ni San Pablo, there are three great, kung tawagin namin, virtues: faith, hope, and charity. Pananampalataya, kapag tayo ay naroon sa langit, hindi na natin kinakailangan ng pananampalataya. Nandun na Nandun na si Jesus, nandun ang Ama, nandun na yung Espiritu Santo. Hindi na rin natin kailangan ng pag-asa. Kasi bakit? Yun yung kaganapan ng ating pag-asa. Pero sa natin, hindi tayo titigil ng pag-ibig. Kaya tayo makakapayong sa langit. Kasi dito pa man sa lupa, ay tayo ay pinupuno ng pag-ibig ng Diyos at bumubukal yung ating puso gawa ng pag-ibig na yan na pinagkaloob ng Diyos na nais natin ibahagi sa bawat isa. Kaya kung ito sa ito ang nakitiri, kaganapan kung bakit natin ipinahayag yung pag-ibig natin sa daigdig na ito, lalong-lalo na sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. At iniulog natin ngayon na nawa hindi itong pakinabangan